Nagbabalik po ang Halalan 2007. Tuwing eleksyon, inihahatid ng ABS-CBN ng mga mahalagang pangyayari at impormasyon kaugnay ng botohan. Bilang na dyan ang media count at exit poll na isasagawa ngayong taon sa tulong na rin ng mga nangunguna at respetadong IT survey at research companies na STI, Pulse Asia at TNS Trends. Para po ipaliwanag ang proseso ng pagsasagawa ng media count at exit poll, kasama po natin ngayon mula sa STI sina Mr. Albert De Guzman, Vice President for Marketing, at Mr. Resty Bondok, AVP for Public Affairs. Magandang hapon sa inyo, gentlemen. Good afternoon. Good afternoon, magandang hapon po. Nakita namin sa isang studio yung setup ng STI. Ano yung inyong ginagawa ngayon at ano ang prosesong susundin ng STI? Itong ginagawa natin na media count, ito yung pagbibilang. Ang objective dito ay magbigay ng impormasyon sa publiko sa first 24 hours after the precincts close. No? So, ibig sabihin yan, ang mga volunteers natin in the field nagbibilang habang ang mga teachers ay nagbibilang sa mga presinto. At yan ay pinapadala dito, doon sa nakita mo nga na war room kanina sa Studio 4, sa pamamagitan ng dalawang path. No? Path A is through SMS or yung text, at Path B, doon naman sa internet. So, parallel siya, pumupunta sa isang server na nandito, at kung sino yung pinaka-latest at mas mataas na bilang, ay yun ang papasok dun sa ating updates, no? On a every 30 minutes until 9 p.m. tonight, and every hour starting at 10 p.m. tonight until 3 p.m. tomorrow. Mga ilang percentage ng boto ang mabibilang ninyo dito sa quick count na ito? We estimate, dun sa 45 million registered voters, kung ang average turnout is 70%, we will be probably counting at least 10% of the total projected turnout. No? That's roughly about 3.4 million votes in the first 24 hours. Paano nakadeploy ang mga tauhan ng STI sa mga presinto? Paano nyo, nandun ba sila mismo sa presinto at saan sila galing? Sila ay nasa mga presinto. Primarily, ito yung mga presinto, siyempre, nandun sa mga areas where STI is present. No? From Lawag to Zamboanga, ang kino-cover natin nasa mga 48 provinces and most of the major cities here in the Philippines. Okay. Albert, yung bang mga pinifeed na information ng mga tao sa labas gaano ka accurate 'yon kung kukumpara mo dun sa total overall na bilang ng mga boto? Conclusive na ba yan kapag pinadala nila yung mga score na lumalabas? More or less, ganun ba? Makikita na natin yung trend kung sino man nanalo? Hindi natin pwedeng sabihin na conclusive siya. Kasi ang unang-una, gusto nating sabihin, ito ay partial at unofficial. At ang numerong makukuha natin as it comes is, sabi nga ni Resty, is a snapshot of what is the current running. So, it's hard to conclude that whatever number we are getting right now at this point in time is the actual turnout at the end of the official count. So ito, ang kagandahan lang is at least sa oras na ito, na hindi pa nakakapagbigay ng maski anong nangyayari, yun ang nagiging purpose ng media count natin sa publiko. So for national positions and also local positions ang kino-cover ninyo? Ang positions na kino-cover natin is from senators, congressmen, governors, and to some extent, certain areas, mayors. So ang tanong din dyan ng mga viewers natin, bakit 10% lang? Bakit hindi yung kabuuan, yung 100% para malaman na namin kung sino talaga yung panalo? Actually, yan nga rin na tatanong sa amin nun. Sinasabi nga, well, the 10% is a statistical basis that we could say is a good sampling number already. And it reflects the universe? At what we did with the 10% is that we allocated this 10% based on national representation of each area. So, for example, if National Capital Region, based on the registered voters, reflects, let's say, 14% of the total, then from our sampling, we are trying to approximate 14% of the votes coming from NCR para po kamatch din yung reflection ng national. Alam mo, Julius, ang tawag natin dito ay media count. Hindi ito official, gaya na sinabi ninyo. Hindi ito official, quick count. This is not meant to trend or to say kung sino mananalo. Pero gusto lang natin samahan yung pagbibilang. Oo. Kasi nga, sa oras na ito,
In fact, mapapansin natin, bihira pa talaga ang makakapagbigay ng ano ba ang nangyayari sa bilangan as it is right now. In fact, we could say that for the first 6 hours of counting, bihira sa mga organisasyon ang nakakapagbigay kaagad ano ba ang nangyayari sa presintong ito, sino ba, sa polling center na to, sino ba. So ang habol natin is makapagbigay somehow ng impormasyon sa publiko during these so-called dark hours of counting. No information is coming out yet. No? Okay. Marami sa mga impormasyon pwede nating malaman kaagad bukas pa kung ano na ang nangyayari sa bilangan. So, ang gusto lang natin makapag-bridge nung gap ng information sa publiko. So mga anong oras magsisimula ang ating media count? Ngayon, actually, nag-umpisa na. Simula na Pagkasarado, ang instruction natin sa mga volunteers natin is pagkasarado ng presinto, basta mag-umpisa magbilang ang mga teachers, 3:30 pa lang, kahit na ang bilang niyan ay 1. Ipasok O na. 0 o 1. Consolidated nationwide, yung 111 na yan, meron na tayong maski pa panong libong mabibilang. No? So sabi namin, umpisa pa lang. Ano ang timeline nun? Hanggang gaano ba katagal magbilang sa isang presinto? Anong prediction niyo doon? Well, sa isang presinto, nag-sampling kami siguro. Sa oras na ito, mabilis pa kasi ang mga numero ay 1, 0, 1, ang bilang ng balota. No? So mabilis pang mabibilang ng volunteer natin kada kandidato. Mula senador, 37 senators, including pa. Kasi ngayon dun sa tally forms ng mga teachers, kasama pa si Joselito dun sa... Cayetano, yun nga pinag-uusapan natin kanina, di ba? Kasama pa siya eh. At I believe the instructions to the officials is to still count. No? To still count. Once they read the ballots, and if it says there Joselito Cayetano, bibilangin nila yon. At kung katulad kanina, hindi naman nakalagay Joselito, boy. Wala. Pero kung Cayetano lang yan nakalagay, Julius, hindi bibilangin. Yun ba ang instructions sa pagbibilang? Ang volunteers magbibilang kung ano ang stick count na sinulat ng teacher. So kung official na nilagay yon as a stick count, kasama yon sa bilang natin. Pero officially, hindi dapat ilagay doon sa dalawang kandidato yung Cayetano na boto. Oo. Yung Cayetano lang. Hindi dapat mailagay. Ganun yun. ititreat ng mga teachers. No? Ano ba yun? Pag nagre-report ba sa inyo yung mga tao nyo, sa bawat boto ba yun? Bawat score, dinapadala o pag total na lang nung votes? Ang nangyayari, isang volunteer kasi natin covers about 6 precincts. So we can assume a precinct as a classroom. Wherein each of our volunteers would run through each of the classrooms, count the running total for each of those precincts, and then we have somebody who would somehow add up the results of the 6 precincts and send it to us. No? So every 30 minutes, meron kayong update. Every 30 minutes Every 30 hanggang 9 o'clock tonight and every hour from 10 p.m. until 3 p.m. tomorrow. Wow. Okay. Ang dami Wala pa trabaho ba tayo yun. dyan ngayon? Excited na ako eh. Hindi ko naman alam kung sino. Ikaw naman, Julius. Okay, salamat Resty Bondok at Albert De Guzman ng SBI.